mag-umpisa ay magpupul po muna tayo ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa pagkakataong ito na muli ay tumugon ng iyong mga anak upang sa umagang ito, Panginoon, ay magsama-sama kami na makapagpuri sa iyong pangalan. Magdakila ka namin, Panginoon, at mapasalamatan sa lahat ng mga bagay na iyong pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa mga nagdaang araw, Lord. Ang dalangin po namin at na pagkalooban mo ang bawat isa ng karunungan at pangunawa, lalo tigit, Panginoon, ng gagamitin mo sa unang ito na Lord, ikaw po ang gumabay at magbigay ng mga bagay, mga points upang ang mga salita mo, Panginoon, ay may bahagi ng malinaw, Panginoon, at maging kapakipakinabang sa bawat isa sa amin. Dalangin po, Ama, na ikaw po ang siyang mamuna at ang iyo pong kadakilaan ang siyang maghari sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Iyan po. Ang aking pong dadalhin sa umagang ito ay doing the will of God. So, pag sinabi po natin na doing, it is a action words. Pag action, siyempre, ito ay merong pagkilos. Dapat gumagalaw tayo, gumagawa. At isinasakatuparan natin yung mga bagay-bagay na atin pong natutunan. At paano po tayo? How can we do the will of God? So, paano ba natin ito magagawa yung kalooban ng ating Panginoon? Number one po ay prepare ourselves. So, dapat po ay preparado ang ating sarili. Dapat ipiniprepare natin ang ating sarili. Sabi nga po sa awit 48, ang nais ko day ang iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. So, nandun po dapat naisin natin na sundin yung kanyang aral. Dapat ay hindi po natin ito ipinapagsawalang tabi or parang isinasantabi natin o hindi natin binibigyan pansin. Dapat po ito ay ninanais natin na yung kanyang mga aral ay atin pong sinusunod. Pangalawa, dapat ito ay ilagay natin yung sa ating mga puso. Hindi po yung sa tenga, pag narinig, sa kabila, larukas na. So dapat, pag narinig natin, diretso sa ating puso. So dapat ay, yun po ang sabi sa awit 48, na dapat ay sinusunod natin yung kanyang aral at inilalagay natin sa ating mga puso. At dapat din ay sinasanay natin ang ating sarili na maging makadiyos. Katulad nga po ng aming seminar nung nakaraang Friday, na dapat ang bawat isa ay sinasanay ang sarili na maging makadiyos. Paano po yun sinasanay ang ating mga sarili na maging makadiyos? Yun po ay sa katulad ng pagdalo natin sa ganitong gawain at sa pagbabasa ng Biblia, sa tawag dito, pananalangin. So yun po ang mga bagay na dapat sinasanay natin ang ating sarili na maging makadiyos. Sabi nga po sa 1 Timothy 4:7-8, huwag mong pag-aksayahan ang panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. So dapat yung mga bagay, yung mga chismis-chismis, huwag na po natin yung bigyang panahon. Kundi ang pagsumikapan natin ay yung maging makadiyos. So yun po ang ipinapayo sa atin upang tayo po ay maging prepara sa pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi pa nga po dito sa sunod na talata, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. So, meron naman po talaga pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Lumalakas yung ating resistensya. Hindi tayo madaling kapitan ng sakit. Pero, sabi dito, ngunit pagsumikapan na maging makadiyos, katawan, ngunit ang pagsumikapan na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So, yung pong pagpapalakas natin ng katawan, wala pong problema. Pero ang dapat daw pong pagsumikapan natin ay maging makadiyos, sapagkat ito ay may pakinabangan sa buhay natin ngayon at sa buhay na darating. So, yun po ang mga bagay
na dapat nating isang puso, dapat nating maunawaan, dapat nating maintindihan upang i-prepare po natin ang ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi ko nga doon sa una ay naisip sundin ang kanyang aral, ilagay sa ating puso ang kanyang aral at sanaying maging makadiyos. So yun po ang number one natin dapat na matutunan upang maging prepare po tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Pangalawa po ay know God's will. So dapat alamin po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ano ba tayo? Bakit ba tayo narito? Yan. Sabi po sa Hebreo 10:5-7, ito po ang sabi. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, kundi hindi na kinalulugdan ang mga handog na sinunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kautusan tungkol sa akin. So, yun po, ang sample po ito si Jesus Christ na alam po niya ano ang kalooban ng Panginoon para sa Kanya. Ang kalooban ng Panginoon para sa Kanya ay talagang tubusin ang kasalanan ng natin lahat. So, yun po ang kalooban ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam niya po kung ano talaga ang kalooban, alam niya po kung ano ang kanyang gagawin. So sa ating pong panahon ngayon, sa ating mga Kristiyano, ang kalooban po ay bilang mga Kristiyano, kalooban ng Diyos na maipahayag natin ang kanyang mga turo at aral at gawin na lagad ng lahat ng bansa. Ito po talaga ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo maging kasangkapan niya upang mapalaganap ang kanyang mga salita sa buong daigdig. So, yun nga po, ang sinasabi sa Mateo 28:19-20 ay, kaya't habang kayo humahayag, gawin niyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, yun po ang kalooban ng ating Panginoon sa atin. So, dapat po alam natin yun. So, yun po ang pangalawa. Dapat alamin natin ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos na ating sinusunod. Dapat alam natin yon kung ano talaga ang ating pong purpose, bakit tayo narito. Hindi naman po lahat siguro ay nagtuturo, pero tayo po lahat ay pwedeng tumulong sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi naman lahat tayo magsasalita. Yung tayo makita doon, yun po ay isang may kapakinabangan na talagang yung grupo na yun talagang ayos talaga yun. May pagkakaisa. So, hindi po ito pagtuturo lang. Marami po tayong may aambag para po maging malaman natin ang kalooban ng ating Panginoon. So, pangatlo po ay dapat equip. Yan. Dapat equip tayo. At paano ba tayo magiging equip? Sabi po sa Gawa 17:11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-Rome kaysa mga Hudyong taga-Thessalonica. Wiling-wili silang makinig sa paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So, ibig sabihin po dito ay talagang nandun yung kanilang willingness na makinig. Talagang willing sila na makinig sa mga ganitong ganitong panahon, sa mga pag-aaral, sa mga seminar. Talagang nandun bukas ang kanilang isip. Talagang hindi nila sinasara yung kanilang isip na ito ang alam ko, wala na, tapos na. Yun na. Kundi ang dito ay bukas. Sabi nga dito, mas bukas ang isipan ng mga Hudyo taga-Rome kaysa sa mga taga-Thessalonica. So bukas ang isip, dapat bukas po tayo.
ma-absorb natin yung mga bagay na nais ng Diyos na iparating sa bawat isa sa atin. At dapat po ay nakikinig tayo. Pinapakinggan talaga natin, hindi yung kung ano-ano po ang ating mga pinagkakaabalahan sa ating po mga buhay, sa ating po mga sarili. So, dapat ay nakikinig po tayo kasi mahirap yung, pumunta ka sa isang seminar, nandun ka, present ka naman, pero hindi ka nakikinig. So, nung tinanong ka, wala kang ngayong malaman, hindi mo alam kung ano yung pinag-usapan. So, dapat po talaga nakikinig tayo, bukas yung ating isip upang yung mga bagay ng importante ay ating po ma-absorb. So, dapat po ay nagsasaliksik din po tayo, katulad nga po na sinabi doon sa mga huling talataan na sinasaliksik nila ito araw-araw. Yung kasulatan, tinitingnan kung talagang totoo nga yung sinasabi ni Pablo. Kaya po, yung mga sinasabi ko po ditong verse, pwede nyo pong balikan kung totoo ba yung aking pong mga binabanggit na mga verse. Yun. At sabi nga po sa Josue 1:8, ay huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, yun po ang maganda doon, na kapag po ginagawa natin yung mga bagay na yan, ay meron pa palang reward na magandang magtatagumpay, sasagana ang ating pamumuhay. So, dapat po ay para tayong maging equipped, dapat po ay bukas ang ating isip, nakikinig po tayo at nagsasaliksik. So, pang-apat po ay 5 puntos lang po ito. Ang pang-apat ay obey His will. So, dapat po ay atin pong sinusunod ang kanyang kalooban. So, ito na po yung, kumbaga, ang una, preparation lang. Yung 1, 2, 3, preparation. But itong number 4 ay ito na yung OJT na ito. Paggawa na. So, sa ating pong paggawa, sa ating pong pag-obey sa kalooban ng ating Panginoon, sabi po sa 2 Timothy 2:15 na ito po ang sabi, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at dapat na nagtuturo ng katotohanan. So, una po diyan ay maging kalugod-lugod po dapat tayo sa ating pong mga ginagawa. Kasi parang inilalabas na po natin yung ating mga natutunan. So, dapat po ay nakikita sa atin na maging kalugod-lugod. Walang dapat ikahiya. Yan. So, yun po ang sinasabi dito sa 2 Timothy sa ating pong pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Siyempre, natutunan na po natin yung mga naunang puntos, 1, 2, 3. At kapag isinagawa na po natin yan, dapat po tayo ay maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos na walang ikahiya o dapat sa pagtuturo ng katotohanan. At ang pangalawa po dyan, ang letter B ay dapat meron na po natin talagang isinasagawa na natin ang mga bagay na ito. So, dapat sabi dito sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, kung yung mga bagay na atin pong naririnig ay napapakinggan lamang natin, and then pagkatapos paglabas natin ay wala na. So, dinadaya po natin ang ating sarili. So, dapat ito po ay atin talagang isinasagawa. Ipinamumuhay natin yung mga bagay na atin pong natutunan upang tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon sa pagsunod natin sa kanyang kalooban. Sa letter C po ay dapat din na ituturo natin yung ating mga natutunan. Sabi po sa Ezra 7:10 ay ito po ang sabi, kung sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang isagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang batas at tuntunin ito. So yun po, katulad ni Ezra ay talagang siya mismo ay sumusunod sa kanyang mga natutunan at siya rin ay nagtuturo sa bayan ng Israel. So mahirap po kasi magturo kung tayo mismo ay hindi sumusunod. Talagang dapat makita po sa atin ang pagsunod una. Mula sabi nga doon sa mga seminar namin, pag leader ka, ikaw talaga ang una. Hindi pwedeng ikaw yung nag-uutos. So, una, sundin talaga, makita sa iyo ang pagsunod sa mga na natutunan natin.
at maituro din naman ito sa iba. So, yun po, dapat maipamuhay po natin ang mga bagay na ito sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Dapat tayo po ay maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos at walang dapat na ikahiya at dapat na nagtuturo ng kalooban niya. Pangalawa po ay yung paggawa natin. Dapat isinasagawa natin yung ating mga naririnig at hindi lamang ito naririnig at pagkatapos ay nalilimutan na. Balik tayo sa dati. At ang pangatlo po ay dapat na ituturo din natin ito, pero siyempre mauna tayo mag-perform bago natin po ituro. Kasi mahirap magturo kung tayo mismo nakikita sa ating mga buhay ang mga bagay na ating pong itinuturo, yung bang opposite ng ating itinuturo ay iba sa ating ipinamumuhay. Panglima po ay dapat carrying the message of God. So dapat po ay dala-dala natin ito. Saan man po tayo magpunta, ay dapat dala-dala natin kung ano po yung ating mga natutunan, yung mga bagay na dapat nating ipinamumuhay. Dapat po ito ay dala-dala natin saan man tayo magpunta. Sabi sa Deuteronomy 11:18, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. So sabi dito, itanim ninyo ang mga utos sa inyong mga puso't kaluluwa. So ipinakahulugan ko po itong puso't kaluluwa sa atin pong pag-uugali. Yan. At sabi nga po sa Galatia 5:22, ang bunga po ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. So, dapat po nakikita sa ating pag-uugali ang mga bagay nito. Dapat po dala-dala natin ito kahit saan po tayo magpunta. Nasa atin na po yan. Nakatanim nga, sabi nga doon sa unang ating mga binasa, dapat itanim natin ito sa ating puso at dapat nakikita ito sa bawat isa sa atin. Ang pangalawa pa doon ay dapat nakikita sa gawa. Yung sabi dito sa ipulupot ninyo sa inyong mga kamay. Ang kamay po ay paggawa. So dapat po ay nakikita ang mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga pagkilos o sa ating mga ginagawa. At dapat po ay hindi natin ikinahiya ang mga bagay nito. Sabi nga, itali sa inyong noo. So dapat ang mga Kristiyano, lalo tigit yung mga humahayag sa hahayag ng salita ng Panginoon, ay dapat na hindi ikinahiya. Because dapat tayo po ay taas noong ibinabahagi ang salita ng ating Panginoon. At kung yung pong 5 puntos na yon, bilang pong pagtatapos, malapit na po, yung 5 puntos na akin pong nabanggit, yung prepare ourselves, know God's will, we must be equipped, obey His will, and carry the message of God. Kung ginagawa po natin ang mga ito, may result po yan. At ang sabi nito, mapalad, sabi sa Pahayag 1:3, mapalad po tayo. Sabi dito sa Pahayag 1:3 ito, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. So, mapalad po tayo kung ginagawa natin ang mga bagay na yun, na mga tinutupad po natin yung mga nasulat sa Biblia. Dapat ang mapapalad po tayo, sabi sa Pahayag 1:3. Yan po ang result. At isa pa, hindi lang po yun. Kung atin po patuloy na ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon, ay may reward din po yun na magiging parte tayo ng kanyang family or His kingdom. Ang sinasabi po sa Marcos 3:35, ito po ay about family kasi ito po yung pinakamaliit na community ba tawag doon, yung family, barangay, town, then bansa, then gano'n. So, ang binanggit po dito ay yung pinakamaliit lamang na pero ito po ay tumutukoy din sa kaharian or sa kingdom of God. Sa Marcos 3:35 ito ang sabi, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun na po, kung sino po ang sumusunod, yun po ating pinag-aaralan, yung pagsunod sa kanyang kalooban, ay siyang aking ina at mga kapatid. So, ibig sabihin po, we are part of the family kung atin pong sinusunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. So,
So sa pagsunod po natin ng mga bagay na ito, ang prepare ourselves at pag-alamin natin yung kanyang kalooban sa atin, maging equip tayo, gawin natin yung kanyang kalooban at dala natin ito saan man tayo magpunta, ay sigurado pong sa buhay na walang hanggan po ang ating patutunguhan. So, sana po ang mga bagay nito, mga puntos na ito na akin pong ibinahagi sa inyo ay maging inspirasyon o sandata natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay, lalo higit sa mga humahayo na dapat po ay preparado po tayo. Alam natin ang kalooban ng Diyos para sa atin at dapat equip tayo kung ano po yun. Sundin natin yon and then makita sa bawat isa sa atin. Yun lang po at maraming salamat.